So ito yung style ng pagbabypass natin mga katropa sa ABS kapag sakaling hindi na siya makakayang i-repair, ibabypass pero sa lupo nilalagay para magmukha siyang original. Tapos dun mga katropa, kung mapapansin nyo, merong L300 na dumating at malayo pa yung pinanggalingan nila boss. From Cabanatuan pa sila. Malayo yung boss dito? Sana? Malayo. Ano ba siya? Malayo ng binyahin nila ni boss para ipagawa lang yung kanyang NMAX. Ito naman mga katropa, yung motor ni boss, purong-puno ng buhangin. Mukhang pinagtripan yung motor ni boss. Nag-throttle body cleaning kami dahil nga umuusok na, tas palyado. Throttle body cleaning, ngayon na-discovery namin na daming buhangin sa loob. Hindi lang yan, ayun yung buhangin na galing sa kanyo. Lahat yan galing sa loob, mukhang isang dagot na buhangin tapos nilagay nila dun sa loob ng Mio ni boss. Tapos ito yung galing ng Cabanatuan, from Cabanatuan to Lingayen, Pangasinan. So ilang kilometro din yung binyahin nila boss para magpagawa ng NMAX sa atin. Boss, ano palang problema ng NMAX nyo? Version 2? Version 2. Anong naging problema ng NMAX nyo boss? Lumalayo namamatay Kapag lumalayo, namamatay. Oo. Anong dapat gawin, Daniel? Huwag na ilayo. Okay na ilayo. So malapit lang. So mayroon nang ginalaw dito boss na mga wala pa niyo pa paano. O sige. So ayun yung problema ng motor ni boss mga katropa. Kapag nilalayo niya, namamatay yung kanyang motor, tumitirik. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na mga katropa yung NMAX version 2 na galing ng Cabanatuan. At ang problema ng motor ni boss ay namamatay-matay daw kapag binabiyahe niya na malayo. So dalawa yung conclusion natin dito. Una, yung common issue ng NMAX version 2, yung nasusunog yung sakit. So dalawa yung nasusunog na sakit dito mga katropa kasi minsan yung iba, isang sakit lang yung tinitignan nila. Pero hindi na napapansin pag sakaling nakita ng hindi sunog na sakit dito, so iba na yung iniisip nila na problema. Pero dalawang sakit kasi nasisira dito, sakit na galing ng stator at papunta rito, nasusunog yan, at isang sakit papunta rito sa harapan. Dito, yung sakit ng papunta dun sa computer box, nasusunog din yun. Tapos, kung sakaling hindi sunog yung sakit sa baba at hindi rin sunog yung sakit sa taas, malamang ang problema nito ay CPG sensor. Pero bago ang lahat, syempre, gagamitan natin siya ng diagnostic tools para maging accurate yung ating pag-troubleshoot sa motor ni boss at para hindi masayang yung kanilang pagpunta dahil malayo pa sila dito from Lingayen, galing pa sila ng Cabanatuan. So bago natin i-troubleshoot, syempre, isusi muna natin. Ayaw din magsusi yung remote ni boss. Try natin siyang baka nakalak. Okay. So ayaw niya rin magsusi. Boss, ilang ano na to nakatambak? Isang linggo na boss, may get. So i-check muna natin yung battery ni boss kung may laman. Kunin mo yung multitester. So yung laman ng kanyang battery ay 12.9. Baka ang problema nito ay yung kanyang mga fuse box. Daniel, tanggalin mo natin to. Yung fuse box, tignan muna natin kung buo, hindi ano. Baka may putol. So i-check natin mga katropa yung kanyang fuse. Baka may mga pumutok. Daniel, isa-isa natin yung fuse niya. So good naman siya pero ayaw niya mabuksan. Ngayon i-check natin yung sa receiver. Baka dun sa receiver niya may problema yung connection. So ito yung kanyang receiver. Sa receiver meron kayo makikitang purong red wire. Yung pure na red wire, walang lining. So iti-test light natin yan kung may napapasukan siya ng positive supply. So gamit yung test light natin mga katropa, ilagay natin sa negative supply yung test light natin. Kasi yung red wire, positive supply yung lumalabas dyan. Tapos i-test light natin yung butas na katapat ng red wire. Subukan natin yung test light. Kung iilaw siya, kung umilaw siya, ibig sabihin good yung supply ng positive. Pero kung hindi ilaw, ibig sabihin putol yung supply ng positive natin dyan. At gagawa natin siya ng paraan para magkaroon ng supply. Pero umilaw naman yung ating red wire, so ibig sabihin walang problema sa connection ng ating receiver. Pero ang nakapagtaka, hindi gumagana yung knob ni boss. Ngayon subukan natin siyang i-manual. Ilong press natin to, yung knob niya, tapos titignan natin kung malalabas na yung sign na susi doon sa kanyang dashboard. Subukan natin ilong press.
Yun, may lumabas. So ibig sabihin, may problema yung remote kasi hindi dapat lalabas yung indicator ng susi kapag nilong press natin na katabi ng motor yung remote. Hindi dapat siya lalabas. Tapos meron pala kami mga katropa dito sa Jad Allen na keyless na yung list hindi keyless na remote. Meron kaming list dito ng ito, Jad Allen doon sa Facebook page natin. Tapos yung kanyang botones ay Katropa Allen. Yan no, napakaganda no. Baka gusto nyo bumili, ano lang yan, 80 pesos dito sa amin pag napadaan kayo. Pang ano lang, pang dagdag pabigat sa susi niya. Magpapalit tayo ng bagong battery ng kanyang remote. Susubukan natin kung ma-open na natin yung knob ng motor ni boss. Okay na mga katropa, napalitan na natin ng battery yung remote ni boss. Subukan natin. Okay, i-unlock natin. Tapos i-knob natin. Yun. Tapos i-push button natin. Yun o. It's mausok. Boss, kumakain ng langis boss. Mausok na yung ano nyo, yung tambodyo pala. So okay na mga katropa yung motor ni boss, napaandar na natin. Pero yung sinasabi niyang namamatay-matay, baka dito yun sa remote dahil mahina na yung remote niya. At kapag na-disconnect yung remote dun sa receiver, siyempre mamamatay yung motor dahil hindi niya nadidetect yung ating remote. Bago lahat mga katropa, i-diagnose muna natin kung ano yung problema ng check engine ni boss. Tapos siyempre habang nandito sila boss dahil malayo yung biyahe nila, i-check na rin natin yung kanyang sakit ng stator, magmula dito sa baba, papunta dito sa taas, yung cause ng error 12. So, punta tayo sa number 3 para makita natin yung error code ni boss, fault code, no trouble code. Pero naka check engine siya. Pero dito sa fault code niya is no trouble code. Number 2, yung history niya. Yun, the charging voltage is not normal kasi mababa na yung battery ni boss at saka low voltage na talaga siya. IAC, yung mga yan, tapos unknown. So wala din. Sa pending niya, tignan natin. Wala rin siyang pending. At wala ring CPK na nakalagay, CPK sensor. So ibig sabihin walang problema yung kanyang CPK sensor. So ang gagawin natin dito, i-erase na natin yung yung code niya, i-clear na natin kasi wala namang problema na. Na-solve na natin yung kanyang battery. Napalitan na natin. Yes. Okay, tanggal na yung kanyang check engine. At syempre, i-check pa rin natin yung yung sinasabi kong socket, tapos yung socket sa taas ng computer box. Pagkatapos niyan, boss, ipaparecover niyo pa yung 6-digit code. So yun, ipaparecover pa ni boss yung 6-digit code kasi nung nabili ni boss yung kanyang motor, hindi binigay yung 6-digit sa inyo, sir. Binigay sa inyo, sir, pero nawala yung cellphone nyo. Nakalimutan din ni sir pala yung cellphone niya, ay yung 6-digit niya kasi nawala yung cellphone niya. So napaka-importante mga katropa yung 6-digit code na alam natin kasi in case na masira yung ating remote o kaya mawala yung remote nyo, pwede nyo mapaandar gamit yung 6-digit code ng inyong motor. Dapat alam nyo yun. O kaya naman kung nasira yung remote nyo, pwede nyong i-duplicate gamit yung 6-digit code. Para ma-recover natin yung kanyang 6-digit code, kailangan natin tong receiver. Aalisin natin. So ito mga katropa yung ginawa natin sa receiver ni boss. May mga connection siya dyan na dapat nating i-connect para mabasa natin yung ID code o yung 6-digit code ng motor ni boss. Gamit yung ating MST Pro, pupunta tayo sa K-Program. Tapos okay, medyo naisilaw yung natin, patay natin yung ilaw. Select lang natin yung Yamaha. Tapos SCU 12 pin, yung number 1. Tapos read ID. Tapos okay. Yan na yung ID code ng motor ni boss. Boss, ilisan nyo na lang boss. So yan lang mga katropa, pagkatapos nating makita yung code ng kanyang remote, tapos na tayo dyan. So okay mga katropa, naisauli na natin yung receiver ni boss.
Tapos chinek na rin namin dito yung kanyang error 12 socket, wala pang sunog. So kapag wala pang sunog mga katropa, wag nyo na siyang gagalawin or wag nyo nang tatanggalin yung socket. Tapos dito sa kanyang computer box, good na good naman, walang sunog, sariwang sariwa, yung motor ni boss, walang problema. Tapos yung kanyang code naman, nirecover natin, subukan natin yung code ni boss. Dapat kapag mag-i-input kayo ng code or magmamanual knob kayo, yung susi o yung remote dapat malayo sa motor. Kasi kung yung susi malapit lang sa motor, syempre pag pinindot nyo yung knob, automatic magbubukas yung motor. Hindi nyo mai-input yung inyong code. Okay, so pag mag-i-input kayo ng code, yan, pag malayo na yung susi, syempre hindi nyo na mapipindot. Sa pag-i-input ng code mga katropa, ito yung proseso para ma-manual natin yung knob ng ating motor. Kapag kilis, ang gagawin natin, ilulong press natin to. Habang nilulong press natin, titignan natin yung key indicator niya rito. Dapat lumabas siya, magbi-blink. So, 3 times natin siyang ilulong press. Kapag nilong press natin, lumabas yung key indicator, bitawan yung knob. Long press uli, lalabas uli yung key indicator, bitawan yung knob. At pangatlong long press natin, lalabas yung key indicator at mag-i-steady. Tapos, mawawala. Pag nawala na yung key indicator, ang gagawin natin, i-input na natin yung code. So kung yung code nyo ay halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang gagawin natin, long press lang, tapos bibilangin yung blink. Halimbawa 1, yung unang code nyo ay 1. So long press, tapos bilangin yung blink. Syempre, since number 1, long press, pag blink niya ng 1, bitaw ng knob. Tapos pangalawa naman ay number 2, long press, magbiblink ng dalawa, bitaw ng knob. Pag number 3 naman, long press, tatlong blink, 1, 2, 3, bitaw ng knob. Ganun lang yun hanggang makakomplete nyo yung 6 na code. Imamanual input na natin yung nirecover natin kanina dun sa MST. Subukan natin, long press natin to. Magbiblink yan ng isa. Okay, bitaw. Tapos long press uli, magbiblink uli yan. Bitaw. Tapos pangatlong long press, pag i-steady yan, magbiblink tapos steady. Okay, so nag-steady siya, ilalagay na natin yung code. Okay. 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 Last digit. Okay, pag nag-steady yan, press nyo yan, susi. Yun kahit walang remote Tapos pwede nyo na siyang panda rin. So ayun yung kagandahan kapag alam nyo yung 6-digit code ng inyong motor. Kung sakaling hindi nyo alam or kung gusto nyo ipa-recover, nagre-recover kami dito sa shop, tawagan nyo lang ako sa contact number na ilalagay ko sa ating video description o dito sa screen para ma-recover natin ang inyong code. So okay na mga katropa yung motor ni boss. Solve na at walang problema. So ganoon lang mga katropa kung paano mag-check ng ganitong klaseng problema. Siyempre kailangan ma-encounter nyo rin yung ganitong klaseng problema. Kasi minsan pag na-encounter nyo na hindi siya nagnanab, minsan yung iba kung ano yung mga ginagawa, check yung wiring o i-check yung mga ganito. Dapat meron tayong basic na troubleshoot para ma-solve natin yung ganitong klaseng problema. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.